babala. Ang kwentong maririnig mo ay mula sa mga paniniwala, sa mga lihim na matagal nang ibinubulong sa dilim. Bawat sulok ng lugar may tinatagong hiwaga, pero tandaan mo, hindi lahat ng lihim dapat mabunyag. Ang maririnig mo ngayon, isa sa kanila. Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Bago tayo magsimula, magpapasalamat muna kami. Maraming salamat sa lahat, lalo na sa ating mga solid na taga-suporta at sa mga patuloy na nagbibigay ng tiwala sa The 13th Scream. Suportahan din natin ang isa pang horror channel na nagsisimula pa lang, Alitaptap ng Dilim sa YouTube. Bagong boses ng kilabot, bagong ilaw sa dilim. Ako si Fel, nurse ako sa Sydney. Mahigit 2 taon na rin mula noong huli akong umuwi sa Pilipinas, kaya nitong bakasyon sinadya ko talagang makabalik para makasama ulit si Greg, ang boyfriend ko at syempre ang barkada namin. Pero habang nakatayo ako sa arrival area ng airport, may bumigat na hangin sa paligid ko. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa pakiramdam. Pakiramdam na parang may masama akong pagbabalikan. Fel, tawag ni Greg. Doon lang ako bahagyang natauhan. May hawak siyang placard na may pangalan ko. Pero hindi ko naman kailangan ng senyas. Kahit sa malayo, kilalang kilala ko ang mukha niya. 3 hakbang pa lang, nagyakap agad kami. Miss na miss kita, bulong niya sa tenga ko. Ako rin, sagot ko, kahit may bumabagabag pa rin sa dibdib ko. Hindi excitement ang laman ng dibdib ko, kundi kaba. Hindi ko mawari kung dahil lang ba ito sa tagal ng panahon mula nang huli ko silang nakita o kung may ibang dahilan. Pero tiyak ako na hindi ito normal na nerbiyos. Paglabas namin ng airport, diretso kami sa pickup truck niya. May kahoy na anting-anting na nakasabit sa rearview mirror. May ukit na simbolo na hindi ko mabasa, pero mukhang sinauna. Pinagmasdan ko yon habang unti-unti naming tinatalikuran ang lungsod. Excited na sina Karen at Lance, sabi niya habang minamaneho. Totoo? Tanong ko. Oo, tumawag pa kanina si Karen. Naghanda raw sila ng gamit parang sasali sa survival reality show. Napangiti ako. Ganon naman sila palagi, todo bigay. Pero sa loob-loob ko, hindi excitement ang nararamdaman ko. Para akong binabagabag ng hindi ko maipaliwanag. Parang may humihila pabalik sa akin o may ayaw sa pagdating ko. Humigpit ang kapit ko sa bag habang tinitingnan ang daan. Pagdating sa isang parking area sa Bulacan, andun na sina Karen at Lance. Magkahawak kamay, parehong may backpack, parehong nakangiti, parang high schoolers na sabik sa field trip. Grabe, ang ganda mo pa rin, Fel. Bungad ni Karen sabay yakap. Nagiging kang mas bata ata sa Australia, biro naman ni Lance. Tumigil kayo. Natatawa kong sagot. Dun ko lang ulit naramdaman ang sigla, ang saya. Parang bumalik kami sa college, kulitan, asaran, walang iniisip kundi kasayahan. Ito na ba yung great adventure natin? Tanong ko. Camping na may konting retreat vibe, sagot ni Karen habang inaangat ang bote ng homemade kombucha. Tawanan. Saglit na nawala ang kaba ko. Saglit lang. Pero bumalik agad yon nang tumigil kami sa palengke para bumili ng supplies. Habang kinukuha ko ang sachet ng kape, may matandang babae sa kabilang stall na tumitig sa akin. Walang kibo, walang ngiti. Para bang binabasa niya ako mula ulo hanggang paa. Nilapitan niya ako. Sa bundok ba kayo pupunta, iha? Tumango ako. Magka-camping po. Lumapit pa siya ng konti. Halos 1 dangkal na lang ang layo ng mukha niya. Hanggang saan? Huwag niyo sanang lampasan ang ilog. Dun lang sa may puting markado. Huwag kayong tatawid. Tahimik akong tumango.
pero naramdaman ko ang kirot sa likod ng batok ko. Ang boses niya parang nanginginig. Hindi ko alam kung dahil sa pagod o sa takot. "Nanay, chill lang," sabat ni Lance. "Mag-e-enjoy lang kami." Ngumiti ang matanda, pero hindi yun nakakahinahon. Para bang pilit, para bang may alam siya na hindi namin alam. Umalis ako sa harap niya, tahimik, mabigat ang dibdib. Nang lumingon ako, nakatingin pa rin siya. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Muli kaming bumiyahe, paakyat, papalapit sa trailhead. Wala nang gaanong usap. Si Karen lang ang maingay, kwento ng kwento tungkol sa dating crush niya kay Greg. Tawa kami ng tawa, pero sa gitna ng kakulitan, may kung anong malamig na hangin sa loob ng sasakyan. "Tahimik ka," bulong ni Greg habang naka-stoplight kami. Inisip ko lang yung matanda. Baka trip lang niya tayong takutin. "Hindi sagot ko. Parang may sinserong takot sa boses niya, hindi lang basta kwento. Humawak siya sa kamay ko. Sandali lang, pero sapat para sa pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Pagdating namin sa trailhead, bumaba na kami. Doon ko unang nakita ang hanging bridge. Lumang kahoy, lubid na kupas, tumitipa sa hangin. Sa ilalim, ilog na hindi ko makita ang dulo, maalinsangan, mabigat sa dibdib. "Ito na ba yon?" tanong ni Lance. Medyo nalalaki ang mata niya. "Oo," sagot ni Greg. "Pagkatawid natin mga 45 minuto pa." Tumango ako, pero hindi ako makagalaw agad. May kung anong malamig sa talampakan ko. Parang hindi dapat. Parang may paalala ang paligid. Hindi ito para sa amin. Hindi ito para sa kahit kanino. "Ready na kayo?" tanong ni Karen. Nakangiti pero kita ang kaba sa mata. "Tara na," sabi ko, pilit na lakas ng loob. Unang tumapak si Greg, sumunod si Karen. Si Lance humawak sa lubid. Ako, naiwan saglit, tumingin sa paligid. Walang ibang tao, walang ibang tunog kundi ang ugong ng hangin at langit-ngit ng lubid. Sa isip ko, bakit parang may nagmamasid? At pagtingin ko sa dulo ng tulay, parang may aninong mabilis na nawala sa kakahuyan. Huminga ako ng malalim, tumapak sa unang kahoy. Uminga ito sa ilalim ng paa ko. "Fel," tawag ni Greg mula sa gitna ng tulay. "Papunta na ako," sagot ko. Pero sa bawat hakbang parang lumalayo ang dulo. Parang hindi kami tinatanggap ng bundok. Parang may hinihintay ito o may alam na kami hindi pa dapat tumapak doon. Sa bawat hakbang ko sa hanging bridge, parang lumalalim ang bawat hininga ko. Umalog ang mga kahoy sa ilalim ng paa ko habang humahampas ang hangin sa gilid. At kahit mahigpit ang kapit ko sa lubid, hindi nito nabawasan ng kaba na parang lumulubog sa sikmura ko. Nasa unahan na si Greg, hawak ang kamay ni Karen, habang si Lance ay nasa gitna at tumigil sandali para hintayin ako. Nang makalapit ako sa kanya, sabay kaming nagpatuloy sa pagtawid at sa wakas, narating din namin ang dulo ng tulay. Paglampas namin, bumungad agad ang tanawin, mataas ang damuhan, makakapal ang puno, at sa gitna nito ay may daan patungo sa isang malawak na clearing na tila ba matagal nang ginagamit bilang camping area. Napatingala ako. Wala na ang araw, ngunit may nalalabing gintong liwanag sa gilid ng ulap na parang huling hininga ng dapit hapon. Pakiramdam ko'y nakapasok kami sa ibang mundo, tahimik, misteryoso at tila may nakatagong lihim. "Ito na yung spot," sabi ni Greg habang tumigil sa paglalakad. Dito raw madalas mag-camp ang mga lokal. Pagpasok namin sa clearing, agad naming napansin ang hubog ng lugar. Halos bilog ito, may patay na damo sa gitna at ang paligid ay napapaligiran ng mga punong tila ba nakamasid. Ang katahimikan ay halos maririnig mo na. Hindi ito ang klaseng katahimikan na nakapapawi ng pagod, kundi yung tipong nakakabingi sa sobrang lalim. Parang kulang.
Parang may inaalis na tunog sa paligid namin. "Tara, itayo na natin yung tent!" Sigaw ni Karen, pilit na sinisigla ang boses para takpan ang tensyon. Kinuha namin ang mga gamit at nagsimula ng mag-ayos. Si Greg ang naglatag ng ground sheet habang si Lance ay abala sa pagbuo ng poste ng tent. Ako naman, nag-aayos ng mga lubid. Kahit abala ang lahat, ramdam kong bawat isa sa amin ay pinipilit lang ngumiti at walang gustong magsalita ng mahaba. Habang tinatapos ko ang tali ng lubid, napansin kong ang ilang mga sanga ay parang sa pilitang nabali. Hindi siya parang epekto ng hangin o ulan. Ang lupa ay may bakas din ng kung anong nilalang. Malalaki ang mga marka, hindi normal at hindi rin hayop na alam ko. Pinili kong hindi nabanggitin pa. Baka ako lang ang praning o baka ako lang ang gustong makaramdam. Nang matapos ang setup, naglatag si Karen ng banig malapit sa gilid ng bangin na may tanawin ng talon sa malayo. Ang tanawin ay parang mula sa pinting, isang malawak na taniman sa ibaba, at sa gitna nito ang talon na bumabagsak mula sa mataas na bangin. Mistulang kurtina ng tubig ang daloy nito at sa baba, natatakpan ito ng manipis na ulap. Sa gilid ng tanawin, may bahagyang sinag ng araw na tumatama sa ulap na nagbigay ng ginto't lila sa kalangitan. Grabe, kung may stress ka, dito ka lang dapat magpagaling, sabi ni Lance habang nakaupo sa isang malaking bato. Napaupo rin ako, pinagmamasdan ng langit habang unti-unting kumukupas ang liwanag. Naisip ko, ang ganda ng tanawin, pero bakit parang ang lungkot? Tahimik ako, hindi dahil sa pagod, kundi dahil may ibang bagay akong inaabangan. Saka ko lang napansin, wala akong naririnig. Walang huni ng ibon, walang kuliglig, walang tunog ng insekto. Parang inalis lahat ng buhay mula sa paligid. Tanging tunog ng malayong talon lang ang umaalingaw-ngaw mula sa kailaliman. Hindi ba parang tahimik masyado? Tanong ko habang nakatitig sa kawalan. Wala sigurong signal dito pati mga hayop, sagot ni Greg, sabay tawa. Pero walang sumabay. Ako lang ang hindi natawa. Pagsapit ng gabi, nagsindi si Lance ng bonfire gamit ang lighter at tuyong dahon. Kumalat agad ang apoy, nagbigay ng liwanag sa paligid. Umupo kami sa paligid ng apoy habang hawak ni Karen ang thermos ng mainit na tubig at nagsali ng kape sa papel na tasa. "O sige, horror story time," sabi ni Karen habang sinisilip ang buwan sa pagitan ng sanga. "Walang iiyak, ha?" biro ni Lance. Nagkuwento si Greg tungkol sa bangungot niya noong college, isang panaginip na paulit-ulit kung saan may isang babaeng walang mukha na nakatayo sa gilid ng kama niya. Si Lance naman nagbahagi ng kwento tungkol sa kwarto sa boarding house nila na kahit anong linis ay laging may amoy na masangsang at laging malamig kahit tag-init. Si Karen nagkwento ng urban legend sa probinsya nila tungkol sa babaeng naglalaho tuwing full moon at palaging may naiwang pulang panyo sa bintana. "Ikaw, Fel, may kwento ka ba?" tanong ni Greg habang pinapasa sa akin ang kape. Napaisip ako. Wala akong kwento, pero may pakiramdam ako. Napatingin silang lahat sa akin. "Anong pakiramdam?" tanong ni Karen. "Kanina pa, simula pa sa palengke, pakiramdam kong parang ayaw tayong papasukin ng lugar na to." Natahimik sila, tumagal ang katahimikan. Hanggang sa tumawa si Karen sabay sabing, "Creepy mo rin minsan, Fel." Tumawa sina Lance at Greg, pero ako lang ang hindi. Kahit ako mismo, hindi ko masabi kung saan nanggagaling yung sinasabi ko. Pero alam kong totoo. May tumatagos na lamig sa akin na hindi kayang patawanin ng bonfire. Maya-maya, may narinig kami. Mahina sa una, parang huni ng insekto, pero habang tumatagal, lumalakas. Isa itong tunog na tila umiikot, paulit-ulit, paikot. Parang mula sa malayo pero gumagapang papalapit.
normal, hindi galing sa tao, hindi rin hayop. Isa itong ugong na may tono, may ritmo. Guys, narinig niyo yon? Tanong ko habang pinapakinggan pa ang paligid. Tumigil si Lance sa pag-inom. Pakaalon lang yon, sabi ni Greg, sabay turo sa direksyon ng talon. Hindi hampas ng tubig yon. Parang boses. Napatingin kami sa isa't isa. Si Karen tumayo at nilingon ng paligid. Wala namang tao rito maliban sa atin, di ba? Maybe some kind of local chant? Tradisyon lang siguro, sabi ni Greg. Baka may kasal o lamay sa kabilang bundok. Tumango si Lance. Oo, wala yan. Tara na. Pasado 10:00 na nang pumasok kami sa tents. Kami ni Greg sa isang tent, sina Karen at Lance sa kabila. Tahimik ang gabi pero parang may humuhuni sa labas. Hindi gaanong marinig pero alam mong nariyan. Habang nakahiga ako, pilit kong pinipikit ang mata ko. Pero paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang ugong na yon. Hindi siya boses ng tao, hindi rin hayop. Parang may ritmong kakaiba. Parang may inaalayan. Parang hindi dapat naririnig. Niyakap ako ni Greg mula sa likod. Mainit ang katawan niya pero malamig ang hangin sa paligid. Bukas, mag-hiking tayo papunta sa talon, bulong niya. Makalimutan mo rin yang kaba mo. Hindi ako sumagot, pinilit kong matulog. Pero bago ako tuluyang makaidlip, narinig ko ulit. Mas mahina pero mas malapit na. Napasinghap ako, nanlamig ang batok ko. Napatingin ako sa kisame ng tent kahit wala akong makita. Parang may dumaan na anino sa labas. Mabilis, tahimik. Sa sarili ko lang, hindi ito tradisyon, hindi ito normal. May nagmamasid at baka hindi lang isa. Nagising ako sa malakas na sigaw. Tulong! Boses yon ni Karen. Mabilis akong bumangon mula sa pagkakahiga. Ramdam ko agad ang malamig na hangin sa loob ng tent at ang pawis sa noo ko. Kahit wala namang init, sa labas ng tela ng tent, may mga aninong gumagalaw. Hindi ko masabi kung anino lang ng mga sanga o ng kung anong gumagalaw sa paligid. Si Greg, napabalikwas din. Karen, nagkatinginan kami. Walang salita pero pareho naming alam. May nangyayari. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Binuksan ni Greg ang zipper ng tent at agad kaming lumabas. Ang lamig ng hangin ay halos tumusok sa balat pero mas malamig ang bumungad sa amin. Wala na ang tent ni na Karen at Lance. O mas tama, wasak na ito. Nagkalat ang mga gamit. Ang isang poste ng tent ay nakatumba. Ang tela ay pinilas at parang hinila sa direksyon ng kagubatan. May mga bakas sa lupa, hindi lang basta bakas ng tao. May mga paa, ngunit ang ilan ay kakaiba. Malalaki, tila may mahahabang daliri. May dugo, bulong ko habang itinuro ang pulang marka sa damo. May patak na tila hila-hila, papasok sa kakahuyan. Fel, kailangan nating sundan sila, sabi ni Greg. Hindi na kami nagtanong kung ligtas ba ang plano. Wala na kaming inaksayang oras. Alam naming kailangan na ng tulong. Kinuha ni Greg ang flashlight at itak mula sa backpack. Ako naman ang headlamp at whistle. At saka kami tumakbo. Ang daan papasok ng gubat ay masikip, puno ng mga ugat at sanga. Hindi ito yung trail na dinaanan namin kanina. Hindi ito mukhang ginawa ng tao habang sinusundan namin ang bakas. Lalo itong nagiging makipot at mabato. May ilang pagkakataon na nadulas ako sa putik pero tinulungan ako ni Greg. Hindi kami huminto. Hindi pwedeng huminto. Sa bawat hakbang parang may nanonood sa amin mula sa dilim. Karen, sigaw ni Greg. Lance, sunod ko. Walang sagot. Tanging tugon ay ang tunog ng hangin na parang may dalang bulong. Minsan, akala ko may naririnig akong pag-iyak. Minsan parang tawanan. Pero paglingon ko sa paligid, wala. Mas lumalalim ang gabi habang lumalalim din ang gubat.
Ang flashlight na hawak ni Greg ay unti-unting nagmumukhang walang silbi sa harap ng makapal na dilim. Ang mga sanga ay parang sumasara pagkatapos naming dumaan at ang mga dahon ay hindi lang basta gumagalaw sa hangin. Para silang kumakapit, parang ayaw kaming paalisin. Pagkaraan ng halos 10 minutong pagtakbo, napansin naming nag-iiba na ang kapaligiran. Mas marami ang punong baluktot ang katawan. Parang iniwasan ang liwanag. Ang kanilang mga sanga ay tila kamay na nakaturo sa amin. May mga punong may hiwa sa katawan at ang dagta ay kulay itim, parang nanigas na dugo. Ang lupa ay basang putik, mabaho at malagkit. Sa gilid ng daan may mga balat ng hayop na tila niluma na ng panahon, pero hindi marumi, kundi parang iningatan. May mga piraso ng tela na may mga simbolo, mata, bibig, tatsulok, pabilog, parang sinaunang ukit na hindi ko maintindihan. Greg, bulong ko habang tinutok ang ilaw sa isang puno. May mga ukit, parang mga mata sunod-sunod, at sa ilalim, parang may nakaukit na bunganga na nakanganga. Hindi siya mukhang sining, parang babala. Hindi na siya sumagot. Tinitigan lang niya ito ng matagal. Nilagay niya ang kamay sa balikat ko at marahang tinapik. Walang sinabi, pero sapat na yon para ipaalala. Kailangan nating magpatuloy. Bigla may tunog mula sa harapan. Isang sanga ang parang nabali. Mabilis kaming nagtago sa likod ng punong may makapal na ugat. Hininaan namin ang ilaw. May mga yabag, mabagal, parang humahakbang ng patagilid. At sa pagitan ng mga puno, sa maliit na butas ng dilim, may nakita kaming liwanag. Hindi siya parang flashlight o ilawan. Maliliit, madilaw, parang apoy na buhay. Parang lampara, pulong ni Greg, pero ang dami. At ang pagkakaayos, para silang nakahilera na tila nagsisilbing landas. Mula sa posisyon namin, kita naming may mga aninong gumagalaw, mabagal. Hindi pantay ang hakbang. Ang iba parang gumagapang. Sa tunog ng kanilang galaw, parang hindi suot ang sapatos, parang paa na dumidikit sa lupa. Lumapit pa kami, dahan-dahan. Pinipigil ang hininga. Nakatutok ang ilaw sa lupa. Wala kaming ibang ingay kundi ang mahinang lagitik ng dahon sa ilalim ng aming mga paa. Hanggang sa maaninag namin ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Sa gitna ng isang clearing sa loob ng gubat, may mga banderitas, pula, dilaw, puti, gawa sa tela na tila kinulayan ng dugo at putik. May mga lampara sa paligid at sa sentro, isang altar na gawa sa kahoy at bato. Sa harap nito may mga taong nakapila, nakayuko, tila ba nagdarasal. Ang ilan sa kanila ay gumagapang pa rin kahit nakaluhod na. Sa kaliwa ng altar, nandoon si Karen, nakagapos, buhay. Pero nanginginig, nakatitig siya sa isang direksyon at doon ko lang napansin, nakita niya kami. Nakatitig siya sa direksyon namin, pero hindi siya umiiyak, hindi siya sumisigaw. Parang takot siyang magpakita ng reaksyon. Sa kanan, si Lance, hindi na siya buhay. Hubad ang katawan niya, may mga sugat sa dibdib at braso. Sa harap niya, may malaking kawa. Mainit, mausok. Umaapaw ang singaw. May dalawang nilalang sa tabi nito. Ang isa parang may balat ng baboy na ginawang kasuotan. Ang isa may mukha pero nakatakip ng maskarang kahoy. May hawak silang mahabang kutsilyo at panghalo. At bawat hakbang nila ay may kahulugan. Parang bahagi ng seremonyang matagal nang isinagawa sa lugar na to. Hindi sila mukhang tao. Ang kilos nila ay mababa, parang laging handang sumunggab. Balot sila ng mga tela at balat ng hayop. Sa tuwing gagalaw sila, may tunog ang kanilang kasuotan, parang buto o bao ng niyog na magaspang ang tunog. Ang ilan nakasayaw, mabagal, paikot, para bang nasa kalagitnaan sila ng isang seremonyang hindi para sa mata ng tao. At sa isang iglap,
lumabas mula sa likod ng altar ang isang mas matandang nilalang. Mas malaki, mas tahimik. Parang hindi siya naglalakad, kundi dumudulas ang mga paa sa lupa. May dala siyang baston na may parang bungo sa dulo. Sa kanyang dibdib, may nakaukit na marka, 3 mata magkakasunod. Ang balat niya ay kulay abo, parang bato, at may maliliit na lumot sa gilid ng leeg. Hindi ito suot, kundi bahagi ng katawan niya. Sa paglabas niya, sabay-sabay, yumuko ang lahat. Lahat. Maliban kay Karen. Yun ang pinuno, bulong ni Greg. Nanginginig ang boses niya. Hindi nating kayang harapin yan. Hindi ko siya sinagot. Tinitigan ko lang si Karen. Parang sinisigaw ng loob ko ang pangalan niya. Pero wala akong mailabas. Wala akong boses. Hindi ko alam kung anong klaseng ritual ang pinasok namin. Pero sigurado ako, hindi ito gawa ng tao. Hindi ito lokal na sayaw. Hindi ito kwento lang sa palengke. Ito ang katotohanan sa likod ng mga sinasabing nawawalang baryo. Ito ang bangungot na hindi na ikukwento. Greg, iligtas natin si Karen. Tumango siya. Hindi siya nagtanong kung paano. Basta't sumunod siya. Dahan-dahan kaming humakbang pakanan, palibot sa gilid ng clearing. Pilit naming tinatantiya ang distansya papunta sa likod ng altar. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko'y may mata sa bawat puno. Bawat anino ay parang gumagalaw. Ang mga lampara ay tila humihinga, umiilaw ng mas mabilis sa tuwing lalapit kami. Ang hangin ay amoy insenso, halo sa nabubulok na dahon at usok ng kung anong niluluto. At sa ilalim ng lahat ng ito, may pintig ng kaba na hindi ko na kayang itago. Ngunit sa isip ko, isa lang ang mahalaga, makuha si Karen at makaalis sa impyernong to. Mula sa likod ng mga punong pinagtataguan namin, kitang-kita naming umaandar ang ritual. Habang gumagalaw ang mga nilalang sa paligid ng altar, unti-unti nilang pinapalibutan si Karen na ngayoy palingalinga, nanginginig at mukhang hindi na makahinga sa sobrang takot. Bibilis pa to, bulong ni Greg sa akin habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Kapag sinimulan na nila ang seremonya, baka wala na tayong chance. Tumango ako. Ang kamay ko'y nanginginig habang mahigpit kong hinahawakan ang whistle na nasa leeg ko. Hindi ko alam kung anong klaseng plano ang mabubuo namin sa ganitong sitwasyon, pero isa lang ang malinaw. Kailangan naming makuha si Karen bago siya tuluyang mawala sa mundo. Biglang tumunog ang isang tambol, mabagal sa simula, parang pintig ng puso na pinilit patagilid ang atensyon namin. Habang tumatagal, ito'y bumibilis. Sumasabay dito ang mga sigaw at bulong ng mga nilalang sa paligid. Hindi ko maintindihan ang kanilang sinasambit, parang halong huni, unggol at matandang wikang hindi ko kailanman narinig. Ang pinuno ng mga aswang ay lumapit sa kawa. Itinaas niya ang baston niyang may bungo sa dulo at tila binasbasan ang niluluto roon. Doon ko lang naamoy ng buo ang usok, hindi lang basta pagkain ang laman ng kawa. May halong sunog na balat at parang nangangamoy na bubulok na laman. Umaling ang pinuno sa mga nilalang sa paligid at sabay-sabay silang yumuko. Isang nilalang na payat, mahaba ang leeg, baluktot ang mga paa at tila gumagapang ay lumapit kay Karen. Hinawakan siya nito sa buhok. Napaatras ako sa kinatatayuan namin, ramdam ko ang kilabot na parang gumagapang mula batok hanggang talampakan. Ngayon na, bulong ni Greg, pag nadala siya sa altar, tapos na. Bago pa man ako makakilos, kumilos na si Greg. Isang mabilis na hakbang ang ginawa niya, sabay bato ng flashlight, palayo sa clearing. Tumama ito sa isang puno sa kabilang dulo at agad napalingon ang ilang nilalang. Nagkaroon ng maikling kaguluhan. Kumalaw rin ako. Mabilis, tahimik. Nagtago ako sa likod ng isa pang puno
Habang dahan-dahan kaming palapit sa gilid ng altar, nakita ko si Karen. Nakatali pa rin ng kamay at paa, pero napansin kong bahagyang lumuwag ang buhol. Lumapit ako mula sa likod niya at mahinang bulong ang lumabas sa akin. "Karen, ako to." Napalingon siya. Sa unang pagkakataon, nakita kong dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. "Fel," pabulong niyang sagot. "Si Lance, niluto nila siya. Alam ko, kaya kailangan nating umalis." Sa kabilang bahagi ng clearing, narinig ko ang isang sigaw. Si Greg. Nabangga siya ng isa sa mga nilalang at gumulong sa lupa. Napalingon ang lahat ng nasa ritual. Tumigil ang tambol. Tumahimik ang paligid. "Ngayon," sigaw ko, hindi na iniisip ang lakas ng boses ko. Hinugot ko ang malit na itak mula sa belt bag ko at mabilis na pinutol ang tali sa kamay ni Karen. Hinila ko siya, pero biglang may humarang sa unahan namin, isa sa mga aswang nakaluhod at tila handang sumunggab. Hinampas ko siya gamit ang whistle na may metal handle. Tumili ito ng parang hayop na nasaktan. Ang tunog ay matinis, malalim at parang nagmula sa loob ng hukay. At sa tunog na yon, biglang nabuhay ang buong paligid. Ang mga nilalang ay nagsimulang gumalaw, magsigawan at tila nagkakagulo. Ang pinuno ng mga aswang ay sumigaw ng isang salitang hindi ko maintindihan at sa isang iglap, pakiramdam ko'y parang tinamaan kami ng hangin mula sa lahat ng direksyon. Ang apoy sa paligid ng kawa ay biglang lumakas. Ang mga lampara ay nagsimulang mamatay isa-isa. Takbo. Sigaw ni Greg habang hawak ang kanyang duguang braso. Tumakbo kami. Ako, si Karen at si Greg na hirap nang huminga. Tumakbo kami pabalik sa gubat, pero hindi na ito ang daang dinaanan namin kanina. Ang mga puno ay parang nag-iba ng ayos. Ang bawat hakbang ay tila dinadala kami sa mas malalim na dilim. Ang mga yabag sa likod namin, hindi lang isa, hindi lang 5. Para silang 20, maririnig mong sabay-sabay ang bigat ng bawat hakbang. Parang buong baryo ang sumusunod sa amin. Si Karen ay napahinto saglit. May ilaw, sigaw niya. Sa malayo, may bahagyang liwanag, parang ilaw ng poste o ng lumang lampara. Walang tanong, tinungo namin ito. Habang lumalapit kami, palakas ng palakas ang sigaw at yabag ng mga nilalang sa likod. Lumalapit sila, bumibilis sila. Paglagpas namin sa huling hilera ng puno, bumungad ang isang tulay. Hindi ito yung hanging bridge na dinaanan namin kanina. Isang lumang footbridge lang ito na gawa sa kawayan at lumang kahoy. Sa dulo nito may isang maliit na kubo. Wala kaming ideya kung may tao roon, pero may sinding lampara sa loob na para bang may naghihintay sa amin. "Doon tayo," sigaw ko habang halos madapa sa pagmamadali. Pagpasok namin sa loob ng kubo, agad kaming nagtago. Si Karen ay humihigpi na sa takot. Ang mga kamay niya ay halos hindi na kumikilos. Si Greg ay tahimik lang habang mahigpit na hawak ang sugatang braso. Ako naman, hindi na rin makagalaw. Nakatingin lang ako sa bukas na bintana ng kubo. Mula roon, tanaw ko ang gubat at sa gitna ng dilim may mga mata. Maliit, nangingintab, mula sa taas ng mga puno, sa ilalim ng lupa, sa gilid ng mga anino. Lahat sila nakatitig sa amin. Lahat sila hindi gumagalaw, hindi sumisigaw, tahimik lang. At doon ko na-realize, hindi pa tapos ang gabi, hindi pa tapos ang bangungot. Hindi ko na alam kung anong oras na. Ilang minuto o oras na ba kaming nakaupo sa sulok ng kubo, hinihingal, basang-basa ng pawis at takot. Ang paligid ay nababalot ng dilim, pero mas mabigat ang katahimikan, isang uri ng katahimikang parang naghihintay ng pagsabog. Si Karen ay nakayakap sa tuhod niya, nanginginig pa rin habang si Greg ay nakaupo sa gilid,
pinipigilan ang pagdaloy ng dugo mula sa sugat sa kanyang braso. Ako naman nakapwesto malapit sa pinto. Hawak pa rin ang maliit kong itak, pilit na pinakikiramdaman kung may gumagalaw sa labas. Fel, bulong ni Greg, halos hindi na marinig dahil sa hina ng kanyang boses. Kung sakaling hindi ako makaligtas, tumigil ka, sabat ko kaagad. Lalabas tayong tatlo rito, hindi kita hahayaang maiwan. Hindi, makinig ka muna. Kung kailangan mong pumili, iligtas mo si Karen. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil sa hindi ko alam ang isasagot, kundi dahil ramdam ko ang bigat ng kahilingan niya. Walang panahon para sa emosyon, pero sa sandaling iyon naramdaman kong mas totoo ang panganib kaysa sa kahit kailan pa. Bago ko pa siya masagot, may narinig kaming kaluskos. Sunod-sunod. Mabilis. Tila may gumagapang sa bubong. Nagkatinginan kaming tatlo. Pinakatitig ako sa kisame habang dahan-dahang inilapit ang katawan ko sa pader. Kumakabog ang dibdib ko. Pakiramdam ko, naririnig ito ng mga nilalang sa labas. Isang mahinang tunog ng kawayan na inaapakan. Mula sa bintana may aninong dumaan. Baluktot ang katawan, mahaba ang mga kuko at gumagapang na parang alupihan. Ang mga mata nito'y kumikislap sa pula at bawat galaw ay parang mas nagpapalapit ito sa pagpatay. Hinawakan ko ang braso ni Greg, sabay senyas na huwag munang magsalita. Kung tinakpan ni Karen ang bibig niya, pilit na pinipigil ang paghikbi. Tapos, isang malakas na bumagsak ang lampara mula sa ibabaw ng mesa. Sumabog ang liwanag at nagdilim ang buong kubo. Kasabay nito ang pagbagsak ng isang nilalang mula sa kisame, diretsyong tumama sa likod ni Greg. Napaurong kami ni Karen. Si Greg ay tumilapon sa pader at sa loob ng isang iglap, sumunggab ang nilalang at kinagat ang leeg niya. Marahas, malalim. Wala na akong narinig kundi ang garalgal niyang paghinga at ang tunog ng umuugong na kagat. Parang nilalantakan siya ng hayop. Greg, sigaw ko. Hinampas ko ng itakang nilalang pero mabilis itong umatras. Tumilamsik ang dugo mula sa bibig nito habang ngumising parang tuwang-tuwa sa ginawa. Si Greg kahit duguan at hirap ng huminga, pilit pa ring tumingin sa akin. Nagsalita siya, basag ang tinig. Tumakbo na kayo. Lumapit ako. Gusto kong hilahin siya, iligtas, pero tinulak niya ako palayo, mahina. Mahapdi. Ngayon, Fel, dalhin mo siya. Hindi kita iiwan. Ngayon na. Hinila ako ni Karen sa braso. Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng lakas, pero tumakbo siya papalabas ng kubo. Ako ang hinikila. Lumabas kami sa ilalim ng ulan at sa gubat na muling nabuhay. Mula sa likod namin, naririnig ko ang sigaw ng mga nilalang. Sigaw ng gutom, ng kasiyahan, ng pagkaulol sa dugo. Paglingon ko, nakita ko si Greg na kinakaladkad ng dalawang nilalang pabalik sa altar. Hindi na siya gumagalaw. Hindi ko na siya muling nakita. Ang gubat ay parang may sariling isip. Sa bawat liko at hakbang, mas lalo itong nagiging madilim at mailap. Ang mga dahon ay basa at dumidikit sa balat. Ang mga ugat ay tila pilit na inaagaw ang bawat paa. Si Karen ay halos matumba na sa pagod, pero hindi siya tumitigil. Fel, ingal niya. Saan tayo pupunta? Malayo. Hanggat maaari, kailangan nating makahanap ng tubig o ilaw. Tumakbo kami ng walang direksyon, pero may narinig kaming tunog sa malayo. Parang agos ng tubig, at doon ko naalala. Ang talon, sabi ko, yun yung nakita natin kanina. Lumilis kami ng daan, lumapit kami sa tunog ng tubig, at hindi nagtagal, lumitaw ang gilid ng pangit. Sa ilalim, panaw namin dito. Malalim, mabilis ang agos. At sa kanan namin, naririnig pa rin ang mga yabag ng mga nilalang na papalapit. Wala nang oras para mag-isip. Tumingin ako kay Karen. Namumutla siya, nanginginig, pero nakatitig sa akin. Makinig ka.
Tatalon tayo. Wala na tayong ibang choice. Hindi ko kaya, Anya, nanginginig ang labi. Kaya mo. Kaya natin. Hindi pwedeng matapos dito. Tumango siya. Lumapit kami sa gilid. Isang hakbang paatras. Huling sulyap sa kagubatan kung saan bumubulusok na ang mga nilalang. Parang baha ng mga anino, handang lamunin kami. Ngayon, sigaw ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Sabay kaming tumalon. Ang katawan ko ay tila nawalan ng timbang. Sa isang iglap, lumutang kami sa hangin. Parang walang katapusan ang pagbagsak. Wala kang maririnig kundi ang sigaw ng hangin at ang kabog ng dibdib mo. Ilang segundo lang pero parang isang buong buhay ang lumipas bago ko naramdaman ang malamig na hampas ng tubig. Lumubog ako ng malalim para akong nilamo ng ilog. Pikit ang mga mata ko pero kahit pikit, ramdam ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. Pilit kong iginagalaw ang mga braso at paa ko para umahon. Nanginginig na ang katawan ko. Nahihilo. Pagdahon ko, sumigaw agad ako. Karen. Walang sagot. Tumingin ako sa paligid. Puro tubig. Puro dilim. Umiikot ang paningin ko. Hinahanap ko siya sa liwanag ng buwan. Sa pag-aninag ng mga puno sa itaas pero wala. Wala akong makita kundi ang hampas ng tubig sa mukha ko. Isang bangungot na walang gumigising sa iyo. Ako na lang ulit ang mag-isa. Bumagsak ang katawan ko sa malamig na ilog at para akong isinuka ng mundo. Napuno ng tubig ang ilong at bibig ko habang pilit kong umahon. Pakiramdam ko, parang may mga kamay na humihila sa akin pailalim. Putik, ugat, at siguro multo ng mga naiwan naming kasama. Pagangat ko ng ulo, agad akong napasigaw. Karen, walang sagot. Maliban sa hampas ng tubig at tunog ng mga insekto sa paligid, tahimik ang kagubatan. Sa likod ng katahimikang yon, may bumubulong na tanong sa isip ko. Ako na lang ba ang natira? Hirap akong huminga. Ang liwanag ng buwan ay pilit sumisilip sa makakapal na ulap, nagbibigay ng mahihinang aninag sa paligid. Umiikot ang paningin ko habang lumulutang ako sa agos. Hinampas ako ng sanga, nadulas sa mga bato at halos kainin ng ilog. Sa huli, napadikit ako sa isang batuhan at agad akong kumapit. Nanginginig. Wala na akong maramdaman sa mga daliri ko pero pinilit kong umahon. Pag-ahon ko sa gilid ng ilog, gumapang ako sa putikan. Bawat hinga ay masakit, bawat galaw ay may kirot. Ang suot ko'y basang putik na at ang balat ko'y puno ng galos. Ang bawat hakbang ay parang tinutusok ng mga karayom ang talampakan ko at ang malamig na hangin tila nanunuksong ipaalala na wala akong ligtas na pupuntahan. Pagtingin ko sa paligid, wala akong ideya kung nasaan ako. Isang gubat pa rin pero wala na ang talon. Wala na si Karen, wala na si Greg. Ako na lang ulit. At wala akong dalang kahit ano kundi ang basang itak na nasa baywang ko. Gabi pa rin at ang lamig ay parang gumagapang sa loob ng buto ko. Tumingala ako sa langit, umaasang makakita ng eroplano, ng ilaw, ng kahit ano. Pero walang dumaan, wala ni isang senyales ng sibilisasyon. Sa malayo naririnig ko pa ang mga huni ng ibon, ang langit-ngit ng mga sanga, at ang minsang pagkaluskos ng mga hayop. Pero mas naririnig ko ang sariling paghinga ko, mabigat, masakit at punong-puno ng takot. Sinubukan kong tumayo pero natumba ako agad. Namimigat ang katawan ko, kaya gumapang ako. Paikot, paakyat. Hinanap ko kung saan pwedeng magtago. Isang malapad na punong kahoy ang napansin ko, may guwang sa ilalim ng ugat nito. Doon ako sumiksik. Nanginginig ako pero hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot, sa gutom, sa pagkalito. Habang nakasiksik ako roon, saka ko naalala ang sabi ng lolo ko noon. Kapag ikaw ay nawala sa gubat, huwag kang magmadali. Mag-isip ka, gamitin mo ang nasa paligid mo. Pinikit ko ang mga mata ko. Inisa-isa ko ang natutunan ko bilang nurse.
bilang apo, bilang taong may natitirang konting lakas para mabuhay. Kailangan ko munang kumalma kahit papaano. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Kahit ilang minuto lang nakatulog ako sa ilalim ng punong yon. Ngunit maya-maya ginising ako ng malamig na hamog at mahinang kaluskos sa di kalayuan. Hindi ko alam kung nilalang ulit yon o hayop, pero hindi ako gumalaw. Pinanatili kong tahimik ang paghinga at inipon ko ang lakas ko para sa susunod na araw. Kinabukasan, ginigising ako ng sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Mabigat pa rin ang katawan ko pero kahit papaano nakaramdam ako ng kaunting init na nagbigay sa akin ng pag-asa. Napansin kong tuyong-tuyo na ang lalamunan ko, kaya ang una kong inuna ay hanapin ang posibleng mapagkunan ng tubig. Bumalik ako sa gilid ng ilog at dahan-dahan akong uminom gamit ang kamay ko. Pinakiramdaman ko muna kung magiging okay ang tiyan ko at sa kabutihang palad, hindi sumakit ang tiyan ko. Ibig sabihin, malinis pa ang tubig kahit paano. Habang nagpapahinga, pinilas ko ang isang bahagi ng suot ko para gawing pamunas at pantakip sa sugat ko sa hita. Matagal na to, pero ngayon ko lang napansin ang pagdurugo. Ginamit ko ang putik sa paligid gaya ng itinuro ng lolo ko noon. Balutin ang sugat para kahit papaano'y protektado sa kagat ng insekto. Hindi ito propesyonal pero kailangan kong mabuhay. Ilang oras akong naglakad. Walang direksyon, umaasa lang sa instinct. Tumitingin sa posisyon ng araw para matansya ang hilaga. Naghahanap ng mga trail, mga yapak, sira-sirang dahon, kahit anong senyales na may ibang dumaan. Pero wala. Sa tanghali, nakakita ako ng mga bunga sa isang mababang puno. Maliit, lila, medyo kulubot. Sinuri ko ito, kinapa, naamoy. Hindi ito pamilyar, pero wala na akong ibang opsyon. Kinagat ko ang isa. Matamis. Hindi ako nahilo. Kaya kinain ko pa. Nakaramdam ako ng konting lakas at sa unang pagkakataon kahit papaano parang bumagal ang takbo ng takot sa katawan ko. Parang may hangin na dumaan sa dibdib ko. Pero hindi ito nagtagal. Pagsapit ng hapon, napansin kong may mga galaw sa malayo. Hindi tao, hindi hayop. Parang mga aninong dumudungaw sa pagitan ng mga puno. Hindi ako sigurado. Maaring guni-guni lang. Pagod kasi ako, gutom at wala pang tulog ng maayos. Pero maingat akong lumayo. Pinilisan ko ang hakbang. Palayo sa kahit anong tila gumagalaw. Pagsapit ng gabi, kailangan ko ulit ng matutuluyan. Sa gilid ng isang mababaw na hukay, may isang malaking punong may biyak sa katawan, sapat para mapagtaguan. Doon ako pumasok, dinala ko ang ilang dahon at damo. Ginawa kong sapin. Nagbalot ulit ako ng putik, pantakip at panlamig. Habang nakahiga ako roon, tahimik kong binubuo sa isip ang mga nangyari. Ang baryo, si Greg, si Karen, ang mga aswang, ang pinuno, at ang kagubatang to na parang ayaw akong pakawalan. Naiyak ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat. Sa pakiramdam na ako lang ang natira. Sa tanong na, may naghahanap pa ba sa akin? Nagsimula nang pumatak ang ulan. At sa tunog ng mga patak sa dahon, nakatulog ako ulit. Hindi mahimbing, pero sapat para makalampas sa isa pang gabi. Pagmulat ko ng mata, ang unang sumalubong sa akin ay liwanag ng araw na tumatama sa mga dahon. May malamig na hamog pa rin sa paligid at ramdam ko ang bigat ng katawan ko. Parang pinagdugtong-dugtong na pagod, lamig at gutom ang bawat kalamnan ko. Hindi ko na alam kung ilang araw na akong naliligaw. Hindi ko na rin alam kung ilang beses na akong halos mawalan ng pag-asa sa kakahanap ng direksyon palabas ng gubat na to. Unti-unti akong bumangon mula sa ilalim ng punong naging silungan ko kagabi. Dahan-dahan kong binilad ang katawan ko sa sinag ng araw, umaasang makakuha kahit kaunting lakas.
Hinaplos ko ang maga kong binti at doon ko na napansing may sugat na pala ako sa tuhod. Malalim, nangingitim at mukhang impeksyon na. Napasigaw ako ng kaunti sa sakit. Napaupo, tumingin sa paligid. Isang panibagong araw ng paghahanap, isang panibagong laban. Habang binabaybay ko ang mas maluwag na bahagi ng gubat, bigla kong naamoy ang kakaibang samyo sa hangin. May usok, amoy sunog na kahoy, at kaunting amoy ng nilulutong pagkain. Mabilis akong napatigil. Nanginig ang kalamnan ko, hindi sa takot, kundi sa biglaang pag-asa. Naglakad pa ako ng ilang metro. May bukas na espasyo sa pagitan ng mga puno. At doon ko siya nakita, isang palayan, malawak, mababaw ang tubig, basa ang lupa, tila pinabayaan na pero hindi ganap na abandonado. Sa kabilang dulo ng palayan may isang kubo. Luma, may yero sa bubong at nakasandal sa mataas na puno. Mula sa gilid nito may pausok na lumalabas. Maamo sa unang tingin, pero dahil sa mga naranasan ko, hindi ko na kayang magtiwala agad. Lumapit ako dahan-dahan. Nagkubli sa likod ng mga damuhan. Pinagmasdan ko ang kubo. May gumagalaw sa loob. Isang matandang babae ang sumisilip sa maliit na bintana. Tila may inaayos sa kalan. Sa tabi ng kubo may isang matandang lalaki naman, nagbubuhat ng tuyong kahoy. Mabagal ang kilos nila. Walang kakaiba, walang mali sa una kong tingin. Pero alam kong kailangan kong siguruhin. Hindi lahat ng mukhang tao ay ligtas. Napatunayan ko na yun. Hinawakan ko ang itak sa tagiliran ko. Kahit kalawangin at mapurol na ito, nagbibigay pa rin ito ng kahit kaunting tapang sa pakiramdam. Lumanghap ako ng malalim. Pinunasan ko ang mukha ko at lumantad mula sa damuhan. Kuya, ate, tulong po. Sabay silang napalingon. Ang matanda agad lumapit. Diyos ko, anong nangyari sa iyo, iha? Hindi ko alam kung anong sasabihin. Nanginig ang labi ko, nangingilid ang luha ko. May masama pong nangyari sa mga kasama ko. Kailangan ko lang po ng tubig, kahit ano. Agad akong inalalayan ng babae. Halika, iha. Halika sa loob. Diyos ko, sugatan ka. Pinapasok nila ako sa kubo. Sa unang hakbang ko pa lang sa loob, parang gumaan ang dibdib ko. Amoy nyug ang hangin. May sinaing na mainit. Maayos ang pagkakaayos ng silid. May banig, may lumang duyan, may altar na may kandila. Walang bakas ng karahasan. Walang dugo. Walang kadiliman. At kahit paano may liwanag mula sa maliit na bintana. Pinaupo nila ako. Binigyan ng tubig mula sa pitsel na kahoy. May tinapay na inabot agad ang matandang lalaki, tila ba para hindi ko na kailangang magsalita. Umupo ang babae sa tabi ko at kinapa ang sugat ko. Diyos ko, lumala na to. Kailangan mong mahugasan at malinis agad ito, pulong niya. Inabot niya ang isang basin ng maligamgam na tubig. Pinanlawan ang sugat ko. Gumamit ng halamang gamot. Alam ko ang amoy noon, parang duhat at dahon ng bayabas. Epektibo sa sugat, kahit masakit tiniis ko. Nagpasalamat ako sa Diyos kahit pa hindi ko alam kung nasaan siya sa mga panahong to. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng matinding antok. Hinayaan nila akong humiga sa banig. Sa unang pagkakataon, walang sigaw, walang kaluskos ng paa sa kahoy, walang pagaspas ng pakpak, tahimik, payapa. At doon ako nakatulog. Nagising ako sa halimuyak ng nilulutong sabaw. Maggagabi na. Sa labas naririnig ko ang kuliglig at tunog ng mga palaka. Tila may ulan sa malayo pero dito sa kubo, mainit at tuyong-tuyo. Lumabas ako ng silid at nakita ko ang matandang babae, abalang-abala sa paghahalo ng sabaw sa isang malaking palayok. Gising ka na pala, bati niya. Halika, kumain ka muna. Tahimik akong umupo sa bangkong kawayan. Inabot niya ang isang mangkok, mainit, malapot at maalat-alat, sabaw ng manok at luya, may dahon ng malunggay.
Sa bawat subo parang unti-unting bumabalik ang katauhan ko. Hindi ko na napigilang magtanong, "Lola, nasaan na po ba tayo?" Tumigil siya saglit sa paghalo. Malayo-layo na to sa kabihasnan, pero may barangay sa kabilang bundok. Mga 3 oras ang lakad, pwedeng magpahinga ka muna dito. Pag malakas ka na, saka ka na lang bumaba. Tumango ako. "Salamat po." Tumingin siya sa akin, hindi ngumiti pero hindi rin malamig. Tila ba iniisip niya kung totoo ba yung mga nangyari sa akin, kaya ako na ang nagkusang magsalita. "May mga kasama po ako na wala sila. Inatake kami. Parang mga hayop. Hindi ko po maintindihan." Napayuko siya. "Hindi ka na dapat bumalik doon. Marami nang hindi nakabalik. Kaya kami nandito lang." Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin noon, pero ramdam kong may tinatago siya. Maya-maya pa, pumasok ang matandang lalaki. May dala siyang mga tuyong kahoy. Tumingin siya sa akin tapos kay Lola. "May lakas na ba siya?" tanong niya. Tumango lang si Lola. Wala silang imik. Pero naramdaman ko parang may hindi sinasabi. Parang may usapan silang hindi ko dapat marinig. Dumaan ang gabi. Pinatulog nila akong muli. Ngunit bago ako tuluyang mahimbing, narinig ko ang mga yabag ng paa sa labas ng kubo. May pag-uusap, mahina, halos pabulong. Parang mga pamilyar na boses. Isa sa kanila, lalaki, garalgal ang boses. Ang isa, babae, pero malamig ang tono. "Bukas, ibigay na natin siya. Baka tayo pa ang kunin." Pinigilan ko ang sarili kong huminga. Parang binuhusan ako ng yelo. Parang lahat ng lakas ko biglang nawala. Ramdam kong lalong bumibilis ang tibok ng puso ko habang nakahiga sa banig na inilatag nila sa sahig ng kubo. Madilim na sa paligid at ang tanging liwanag ay nanggagaling lamang sa mahinang apoy na bumubuga ng munting liwanag mula sa kalan sa kusina. Pinilit kong huwag gumalaw. Pinilit kong huwag huminga ng malalim. Bawat ingay sa labas ay tila palakas ng palakas. Bawat yabag ay parang nagmumula sa mismong dibdib ko. Nasa gilid lamang ako ng tulog at ang pakiramdam ng panganib ay mas malinaw pa kaysa sa anumang ingay sa paligid. Narinig ko na naman sila. Ang mag-asawang kanina'y tila maamo at mapagkalinga. Ngayoy nagbubulungan sa labas ng kubo. "Kung tayo ang kakain, tayo ang uusigin," sabi ng lalaki. Mababa ang tono pero malinaw ang banta sa bawat salita. "Hindi pa siya handa," sagot ng babae. "Marupok pa ang laman niya. Pero kung yun ang utos, wala tayong magagawa." Parang may nagyelong tubig na bumuhos mula sa anit ko pababa sa likod. Napakagat ako sa labi ko para hindi mapasigaw. Ramdam kong unti-unting natutuyo ang lalamunan ko. Ang tubig na ininom ko kanina, ang pagkain na ibinigay nila, lahat yon paunang bihag lang pala. Dahan-dahan akong gumapang palapit sa dingding ng kubo. Maingat kong binuksan ang bintanang kawayan sa tabi ng higaan. Sa labas, malamig ang hangin. Ramdam ko ang dampi ng hamog sa balat ko. Tumatama sa ilong ko ang amoy ng palayan, ng basang lupa at damong bagong pitas. Sa ibang pagkakataon, maaaring payapa ito, pero ngayon, ito ang daan ng pagtakas ko. Wala na akong ibang pagpipilian. Kahit sugatan pa ako, kahit hindi ko alam kung saan ako patutungo, kailangan kong makalayo sa mga taong hindi pala tao. Pinilit kong humugot ng lakas. Hinila ko ang sarili ko palabas ng bintana, paatras, maingat para hindi makalikha ng tunog. Sumabit pa ang manggas ng damit ko na punit at sa kirot ng sugat ko sa tuhod halos mapasigaw ako. Pero kinagat ko ang labi ko. Pinigilan ang luha at gumapang palayo sa kubo. Habang gumagapang ako sa ilalim ng madidilim na anino ng gabi, pilit kong kinakalma ang sarili ko. Bumalik sa isip ko ang sinabi ng lolo ko noon. Pag hindi mo na alam kung sino ang tao at hindi, ang puso mo ang dapat mong pakinggan.
Pero ngayon, hindi ko marinig ang puso ko sa sobrang lakas ng tibok nito. Isa lang ang sigurado ko, hindi ako ligtas dito. Sa tuwing iniisip kong ligtas na ako, napapaisip ako kung gaano kadaling mawala ulit ang seguridad. Akala ko ligtas ako sa kanila. Pero totoo pala ang sinabi ng matanda. Wala akong kakampi. Lahat sila magkakasama. Bigla kong narinig ang malakas na tunog ng pinto. Sumigaw ang lalaki, galit at takot ang boses. Wala siya rito. Mabilis akong tumakbo kahit halos hindi ko na maigalaw ng maayos ang isang binti ko. Dumaan ako sa makapal na damuhan, nadudula sa putik, natitisod sa mga ugat ng halaman, pero hindi ako huminto. Ang sigaw ng babae ay kasunod agad. Nasa palayan siya. Hinabol ko na yan dati, hindi siya makakalayo. Lumingon ako sandali. Sa kabila ng kadiliman, kita ko ang dalawang anino na mabilis na gumagalaw. At nang silayan ko sila ng mas malinaw mula sa ilalim ng liwanag ng buwan, doon ko napansin ang hindi ko inaasahan. Ang anyo nila ay hindi na tulad ng dati. Ang mga mata nila ay mapupula, parang nasusunog sa loob. Ang mga kuko nila ay mahaba at matutulis, parang hindi na ginagamit sa paghawan ng damo kundi sa paghila ng laman. Ang galaw nila ay hindi na parang mga matanda, mabilis, matulin at parang hayop na gutom. Kumabog ang dibdib ko. Hindi na ako makaiyak. Ang katawan ko tumatakbo na lang ng kusa. Sa gitna ng palayan, gumapang ako sa mababaw na tubig. Kinulayan ng putik ang buong katawan ko. Ginamit ko ang natutunan ko mula sa mga naunang gabi sa gubat. Tinakpan ko ng basang lupa ang balat ko, pinahiran ang mukha ko ng putik at tumikit sa lupa habang nagtatago sa lilim ng mga damo. Habang nakadapa ako, biglang sumulpot sa isip ko ang huling tingin sa akin ni Greg. Yung sandaling kinagat siya, yung titig niya sa akin na parang nagsusumamo. Iligtas mo sarili mo. Iyon ang boses niya sa utak ko. Gusto kong isigaw ang pangalan niya. Gusto kong bumalik sa kanya, pero wala na siya. At kung hindi ako kikilos ngayon, ako na ang kasunod. Naririnig ko silang naglalakad, malapit. Maingat. Mabagal. Parang alam nilang hindi ako lalayo. Hindi siya lalampas sa palayan, sabi ng babae. Mabaho ang dugo niya, lalapit din siya sa liwanag. Kapag nahanap natin siya, tayo na ang itataas ng pinuno, sagot ng lalaki. Ang pagkakamaling to, babawiin natin. Pinigil ko ang sarili kong huminga. Sa ilalim ng damuhan, nararamdaman ko ang bawat pagyapak nila sa putik. Parang humahampas na tensyon ang bawat hakbang nila. Tumigil sila sa tapat ko. Sa sobrang lapit nila, halos maramdaman ko ang init ng hininga ng lalaki. Pero hindi sila tumingin pababa. Tumalikod sila at naglakad palayo at unti-unting nawala ang mga yabag. Sa sandaling iyon, huminga ako ng malalim. Una kong buot tahimik na hinga mula nang nagsimula ang gabi. Pero kasabay ng paghinga kong iyon ay ang biglaang pagdapo ng malamig na kamay sa likod ng leeg ko. Hindi kamay ng tao. Parang balat ng maliliit na hayop, magaspang at malamig. Napakabilis kong lumingon pero wala namang tao. Tanging mga damo lang ang gumalaw o baka imahinasyon ko lang. Baka deliryo. Pero ayaw ko nang alamin pa. Tumayo akong muli. Pilit na hinahatak ang katawan kong pagod na pagod. Muli akong naglakad, palayo sa kubo, palayo sa kamatayan. Sa harap ko, unti-unting lumilitaw ang isang istruktura sa kadiliman. May pader. May lumang bakal na signage. Karamihan ay natatakpan na ng damo at kalawang. Pero malinaw pa rin ang ilang letra. Barangay Hall. Parang lumuwag ang dibdib ko. May pag-asa pa pala. Napatakbo ako kahit anong sakit pa ang nararamdaman ng katawan ko. Sa wakas may ibang lugar, isang posibilidad ng kaligtasan. Pero habang papalapit ako, napansin ko rin na tila walang katao-tao. Tahimik.
walang mga ilaw, walang gumagalaw. Sa harap ng barangay hall, kinapa ko ang pinto. Nakalock. Sumilip ako sa bintana. Madilim sa loob, pero may bakas ng pinagdaanan. May natumbang upuan, mga papel na nagkalat. Parang may nagmamadaling umalis. May naiwan pang tasa ng kape sa lamesa. Tuyo na ang loob. Ibig sabihin, hindi pa matagal mula nang iwanan ito. May tao rito. Kamakailan lang. Tumigil ako sa harap ng pinto. Nanginginig. Gusto ko nang bumagsak. Pero hindi pa tapos. Hindi pa ako ligtas. Pumikit ako sandali at muling pinilit ang sarili kong tumayo ng tuwid. Ang mahalaga ngayon, buhay pa ako. Maagang liwanag ng araw ang unang tumama sa mata ko, pero hindi ako sigurado kung gising ba talaga ako o nananaginip pa. Sa pagkakataong iyon, parang ang buong katawan ko ay nakabitin sa pagitan ng dalawang mundo, isa ng kaligtasan at isa ng kabaliwan. Masakit pa rin ang binti ko, basang putik pa rin ang damit ko. Pero sa wakas, nasa loob na ako ng barangay hall. Hindi ko maalala kung paano ako nakapasok. Baka may dumating at binuksan ng pinto. Baka ako na mismo ang humila sa sarili ko papasok habang nawawala sa ulirat. Isang babae ang lumapit sa akin. Nakasuot siya ng dilaw na uniforme ng barangay. May ID at nameplate. Miss, okay ka lang ba? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam kung paano ako tumugon. Pilit kong inangat ang ulo ko. Hindi ko pa rin alam kung ligtas na ba ako. Pero sa wakas, nakalabas na ako sa impyernong yon. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang opisyal ng barangay, kasunod ang 2 pulis at ilang gwardya ng barangay. Lahat sila'y mukhang nagulat sa itsura ko. Basang putik, may mga galos maga ang tuhod at halos wala ng boses. Agad silang nagtanong pero wala akong nasabi. Tanging luha lang ang lumabas sa mga mata ko. May dala ba kayong kumot? Tubig? Utos ng kapitan habang sinusuri ako ng mabilis. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unti kong nabigkas ang ilang salita. May mga taong hindi tao doon sa kubo, sa bundok. May pinatay sila. Nangalig ang boses ko. Hinahabol nila ako. Kinain nila si Lance. Si Karen. Nandoon pa. Tahimik ang lahat. Parang nagyelo ang paligid. Tumingin-tinginan ang mga opisyal sa isa't isa. Ang gwardya ng barangay na may hawak ng radyo ay agad tumawag sa istasyon. Barangay 7, may situation dito. Padala kayo ng backup. May survivor na galing bundok. Possible homicide case. Maybe cult activity. Makalipas ang halos 1 oras, dumating ang ilang mga pulis na may dalang sasakyan. Sinamahan nila ako habang may isang opisyal na nag-briefing. Babalikan namin ang lugar na tinutukoy mo, pero kailangan naming malaman ang eksaktong direksyon. Alam mo ba kung saan yung kubo? Tumango ako bagamat mahina. Oo, palayan muna, tapos kanan, may daang pataas. May mga halamang tinik. Nagdesisyon silang sundan ang tinuturo ko. Kasama ang 2 pulis, isang tanod at 3 kalalakihang taga-barangay, nagsimula silang bumalik sa direksyon ng kubo. Naiwan ako sa barangay hall. Pinainom ng tubig, binihisa ng maluwag na damit. Pero kahit anong init ng tsaa, lambing ng mga alok, nanatiling malamig ang loob ko. Makalipas ang 2 oras, bumalik ang grupo. Pagpasok nila sa hall, nakita ko agad sa mga mata nila ang sagot. Wala na silang natagpo ang buhay at higit sa lahat, wala nang bakas ng kagimbal-gimbal na lugar na pinagdaanan ko. Sir, wala na. Wala yung kubo, sabi ng isang pulis. Yung palayan, parang dinaanan ng malalaking hayop. Yung damo pinilas, may mga marka ng dugo, pero wala ng bahay. Wala ring bakas ng matanda. Pati yung baryo? Tanong ng kapitan. Walang baryo, parang may party pero sinadya nilang walang iwanang kahit anong bakas.
Biglang bumigat ang hangin sa loob ng opisina. Parang lahat ng naroroon ay sabay-sabay napatigil. Ako naman napayuko. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod, gutom o takot. Pero unti-unti nang lumalabo ang paningin ko. "Huwag na kayong umalis dito, ha? Magpahinga ka lang. Bantayan niyo siya," utos ng kapitan. Sa isang sulok ng barangay hall, nakahiga ako sa banig. Pero bago ko tuluyang mapikit ang mata ko, narinig ko ang tunog ng paparating na sasakyan. Malalaki ang gulong. Mabigat ang makina, hindi ito barangay patrol. Pagmulat ko, nakita ko ang 3 itim na sasakyan. Walang plakang malinaw, bumababa ang mga naka-black tactical gear. Kumpleto sa helmet, body cam at chest plate. May insignia sa dibdib. Isang bilog na parang vault na may 3 matulis na sulok at isang puting bungo sa gitna. Sa ilalim nito nakasulat, "Entry." Tahimik lang sila, pero ramdam ko ang presensya nila. Parang hindi sila ordinaryong autoridad. Tumingin ang kapitan sa isa sa kanila. "Anong ibig sabihin nito?" Sumagot ang isa, malamig ang tono. "Kami na ang bahala rito. Sa amin na ang area." Isang pulis ang sumingit. "Sir, may homicide itong kaso." "Hindi lang homicide ang usapan dito," sabi ng entry agent. "May nilalang na sangkot. Classified ang lahat ng impormasyon." Wala nang nagtanong pa. Ang kapitan tahimik na tumango. Ang mga pulis umurong. Lumapit sa akin ng isa sa entry agents. "Miss Fell, kami ang bahala sa iyo. Hindi mo kailangang magsalita, pero kailangan ka naming ilayo rito." Pag-angat ng ulo ko, doon ko lang napansin kung gaano kakalmado at matatag ang tindig nila. Hindi sila nagugulat, hindi sila natataranta. Parang alam na nila kung anong klaseng nilalang ang humahabol sa akin. Parang hindi na ito bago sa kanila. "Ano po kayo?" mahina kong tanong. Tumingin siya sa akin sa kamahinang bumulong. "Kami ang humahawak ng mga kaso kung saan hindi sapat ang batas ng tao. Entry Division. At ang nakita mo, tinatawag naming Entry 007. Napakurap ako. Entry 007? Isang grupo ng mga nilalang na kumikilos bilang komunidad. Palipat-lipat sila ng tirahan, nagkukubli sa anyo ng mga lokal. Pinamumunuan sila ng isa, ang pinakamatandang aswang sa grupo. Napatingin ako sa sahig. Entry 007. May label na pala ang halimaw na yon. May pangalan na ang mga nilalang na kumain kay Lance, na binalot sa putik ang katawan ko para lang hindi ako maamoy. Na pinatay si Greg habang hawak ko pa ang kamay niya. Anong mangyayari sa kanila? Mahina kong tanong. "Nakalock na ang area," sagot niya. "Kami na ang bahala." Sumama ako. Pagod na pagod. Umiiyak pero walang luha. Sa unang pagkakataon may boses na nagsabi sa utak ko, "Ligtas ka na." Pero sa likod ng boses na yon may isa pang pabulong. Hindi pa tapos ito. Hindi ko alam kung anong oras na nang tuluyan akong inilipat mula sa barangay hall. Nakahiga ako sa loob ng isang itim na sasakyan, malamig ang loob, parang klinika sa loob ng kabaong. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng makina at ilang patak ng ulan sa bubong. Pakiramdam ko hindi na ako isang tao. Parang bahagi na lang ako ng isang ulat, isang kasong kailangang isarado. Wala akong kasama sa loob kundi ang sarili kong hininga. Hindi ako pinagsalita. Walang nagtanong. Walang balita kung saan ako dadalhin. Pero ramdam kong hindi ito basta ospital at hindi rin ito kulungan. May kung anong mas malalim na pakay ang mga taong ito at yun ang mas kinakatakutan ko. Maya-maya, naramdaman kong bumagal ang sasakyan. Huminto ito sa isang lugar na tila nasa ilalim ng lupa. Nang bumukas ang pinto, agad akong sinalubong ng malamig na hangin at amoy ng disinfectant. Sa harap ko, isang pasilyo ang bumungad, sterile, kulay puti at abo,
Walang dekorasyon, puro kanto at ilaw na malamlam. May 2 entry agents na sumalubong sa akin. Pareho silang tahimik. Walang emosyon sa mukha. Naka-full gear pa rin pero walang armas na lantad. Isa sa kanila ang mahinang nagsalita, halos pabulong. Temporary base lang ito. May medical staff sa loob. Kailangan mong magpahinga. Hindi ako sumagot. Inalalayan nila ako papasok. Hindi ko alam kung ilang hakbang ang tinahak ko. Bawat yabag, parang may bumubulong sa tenga ko na hindi pa ito tapos. Sa loob ng silid, may kama na puting-puti. May sukatang digital sa gilid, may tray ng injection set at 2 monitor na may umiilaw na graphs. Hindi ito normal na kwarto ng ospital. Isa sa mga agent ang tumango sa nurse na naka-all white. Tahimik din siya, walang tanong, walang ngiti. Tiningnan niya ang pulso ko, sinipat ang mata, nilagyan ng temperature strip ang noo ko. Lahat ng kilos niya ay mechanical, sanay at mabilis. Parang ilang beses na niyang ginawa ito, hindi sa mga ordinaryong tao, kundi sa mga gaya kong nakaligtas mula sa isang hindi maipaliwanag na mundo. Medyo mababa blood pressure niya. Magbibigay kami ng IV at mild sedative, ani ng nurse habang inihahanda ang swero. Tinurok niya ito sa braso ko nang hindi ko halos na malayan. Hinayaan ko na lang sila. Hindi dahil kampante ako, kundi dahil wala na akong natitirang lakas para magtanong o manlaban. Para akong dahong tinangay ng alon, inilapag sa pampang, tapos sinunggaban muli ng hampas ng dagat. Makalipas ang ilang oras, naalimpungatan ako. Naramdaman kong hindi na ako mag-isa sa silid. Sa gilid ko may nakaupo sa silya, isang babae, naka-dark blue coat, may suot na headset at hawak ang isang tablet. Hindi siya tulad ng mga entry agents. Hindi rin siya mukhang doktor, pero may presensya siyang hindi basta-basta. Fel, aniya, malumanay pero direkta. Ako si Dr. Miranda. Isa akong field psychologist ng entry division. Gusto lang kitang kausapin. Huwag kang mag-alala, hindi ito interrogation. Hindi rin ito para husgahan ka. Tahimik lang ako. Hindi ko pa rin alam kung panaginip pa ba ito o gising na talaga ako. May ilang tanong lang akong itatala, dagdag niya. Pwede mong huwag sagutin kung ayaw mo. Ang gusto lang naming malaman ay kung gaano kalalim ang exposure mo sa Entry 007. Napataas ang kilay ko. Entry 007, tumango siya. Yan ang tawag namin sa cluster ng mga nilalang na nakita mo. Hindi sila tao. Tama ka. At hindi rin sila basta halimaw. May sarili silang hierarchy. May kultura. Tumigil siya sandali. Hinintay niyang magsalita ako pero nanatili akong tahimik. Tapos ay nagpatuloy siya. Ayon sa report, nakita mong niluluto nila ang isa sa mga kaibigan mo at may pinuno raw na lumabas sa gitna ng ritual. Tama ba? Oo, si Lance, pinatay nila. Si Karen, nakatali. Baka buhay pa. Huminga siya ng malalim. Hindi dahil sa pagod, kundi marahil ay dahil sa bigat ng impormasyon. Fel, importante ito. Sa mga nasaksihan mo, may nakita ka bang simbolo? Markang inuulit? O tunog na paulit-ulit? Napaisip ako. Nagbalik sa isip ko ang gabi ng ritual. May parang chant, paulit-ulit. Para siyang dasal pero mas luma. Paikot-ikot ang tono, parang nagpapatawag sila ng kung anong puwersa. Nagtala siya sa tablet. Tumango. Salamat. Huling tanong, bago ka tumakas, may nakita ka bang ibang taong paparating? Wala. Pero parang ramdam kong may darating pa. Parang hindi pa lahat nandoon. Saglit siyang tumahimik. Parang sinusuri ang bawat salitang sinabi ko. Okay. Fel, kailangan mong malaman ito. Hindi ikaw ang unang nakakita sa Entry 007. Napatingin ako sa kanya. Ibig mong sabihin,
May iba na? Oo, pero ikaw ang kauna-unahang nakaligtas. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita. Lahat ng alaala, yung palayan, yung kubo, yung lutuan, yung mata ni Greg habang unti-unting nilamon ng dilim, bumalik lahat sa loob ng isang iglap. Ibig sabihin, seryoso ang threat na ito. At ikaw, Fel, ay bahagi na ng file namin. Sa puntong iyon, pumasok ang isa pang agent at bumulong kay Doktor Miranda. Tumango siya, saka tumayo. Tumitig siya sa akin at sa wakas, ngumiti ng manipis. Iba na ang bahala sa iyo mula rito. Kailangan lang naming i-lock ang area. At sa ilalim ng batas ng Entry Division, classified na ang lahat ng ito. Hindi ko sila makikita ulit, ano? Tahimik siya pero malinaw ang sagot. Hindi mo na sila makikita. Hindi mo na rin dapat balikan ang lugar na yon. Tumingin ako sa kisame. Walang dekorasyon. Walang palatandaan ng oras. Para bang sinadya nilang mawala ang konsepto ng panahon dito. Para kang kinulong sa pagitan ng kahapon at ng hindi na kailanman. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok ang dalawang agent, tahimik, parehong may dalang gear. Isa sa kanila ang tumabi sa kama at mahinang nagsalita. Fel, dadalhin ka na namin sa debriefing quarters. May transport vehicle na nakahanda. Tumango lang ako. Tumayo, mabagal. Ang mga hakbang ko parang gawa ng isang taong hindi na sigurado kung saan siya dapat pumunta. Pero sa likod ng isipan ko, isa lang ang malinaw. Hindi pa ito tapos. Ang puti. Yan ang una kong naisip pagmulat ng mga mata ko. Puti ang kisame, puti ang dingding, puti ang bedsheet, at kahit anong igalaw ko parang may lumalaban. Para akong binalot ng manipis pero malakas na kadena ng pagod at tanong. Walang kasiguraduhan kung panaginip pa ba ito o realidad na. Nagkukumahog ang puso ko pero ang katawan ko parang wala. Walang lakas, walang sigla. Tanging ingay lang ng machine sa tabi ko ang nagbibigay ng kumpirmasyon na buhay pa ako. Na hindi pa tapos ang bangungot. Na kahit ilang ulit ko mang subukang limutin, binabalikan pa rin ako ng dilim. Nasa ospital na raw ako. Pero hindi ito yung tipikal na ospital na kilala ko. Wala kasing pangalan ng kwartong ito. Walang poster ng organ system o motivational quote sa dingding. Walang TV na nakasabit o curtains na may bulaklak. Walang nurse na nakasmile. Ang naroon lang ay ang lamig ng aircon, tunog ng machines at tahimik na salamin sa bintana. Oo, salamin. Hindi bintana palabas, salamin papasok. Para bang pinag-aaralan ako, binabantayan. Tinitingnan kung kailan ako bibigay. Kung kailan masisira ang utak ko sa lahat ng naranasan ko. Pilit kong inalala ang huli kong alaala, yung sasakyan ng Entry, yung psychologist na si Dr. Miranda, yung mga sinabi niya tungkol sa Entry 007. Pero ang bigat ng ulo ko at ang bawat alaala parang binabalot ng kumot na basa. Mahirap hukayin, mahirap paniwalaan. Gusto kong magtanong pero natatakot akong malaman ang sagot. May pumasok na nurse, tahimik, hindi rin nagpapakilala. Kinuha ang vitals ko. Nilagyan ako ng gamot sa IV. Tapos umalis ulit. Walang salita. Walang kahit anong paliwanag kung nasaan ako o anong ginagawa nila. Pero ramdam ko hindi ito ordinaryong ospital. Hindi ito para sa mga may lagnat o sugat. Parang kulungan ito para sa mga nakakita ng hindi dapat makita. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimula na ulit ang bangungot. Nagising ako sa sarili kong sigaw. Basang-basa ng pawis ang katawan ko. Nanginginig. Ang hininga ko parang habol na habol. Sa panaginip ko, nakita ko na naman si Greg. Nakahandusay. Ang leeg niya, wasak. May nakabaong ngipin ng nilalang na hindi ko na maipinta sa isip. At sa di kalayuan, si Karen nakabigti sa isang puno pero gising ang mata.
at sa ilalim ng mga paa niya may nilulutong laman na hindi ko alam kung hayop o tao. Naroon pa rin yung ritual, yung apoy, yung chant na paulit-ulit tumatama sa loob ng tenga ko na parang martilyo. Tumunog ang alarm ng makina sa tabi ko dahil sa biglaang pagbilis ng pulso ko. Mabilis na pumasok ang 2 nurse at 1 doktor. Pinakalma nila ako. May tinurok silang gamot. Parang sanay na sila sa mga ganitong pasyente. Parang hindi ako ang una. Kalma lang, Miss Fel. Side effect lang yan ng trauma. Ani ng doktor. Nasa ligtas ka ng lugar. Pero ligtas ba talaga? Kung totoo ngang ligtas na ako, bakit pakiramdam ko? Sinasakal pa rin ako ng alaala. At bakit sa bawat sulok ng kwartong ito, pakiramdam ko may nakatingin, may gustong pumasok, o baka may gustong lumabas. Kinabukasan, may dumating na pamilyar na presensya. Entry agents. Parehong mukha ang nakita ko sa sasakyan dati. Tahimik. Itim ang suot. Bitbit ang tablet at sealed folder. Wala ring pangalan ng uniforms nila. Tanging insignia lang ng entry ang nasa dibdib. Yung bilog na simbolo na may 3 matutulis na anggulo at bungo sa gitna. May kailangan lang kaming linawin, ani ng isa. Standard protocol. Umupo sila sa silya sa gilid ng kama ko. Pinuksan ang tablet at pinakita ang ilang larawan, kuhang drone. Aerial view ng baryo na nakita namin. Pero sa larawan wala ng baryo. Lupa lang, kalat-kalat ang abo. Para bang nawasak lahat sa isang iglap. Parang hindi na siya totoo. Para bang hindi ko na rin totoo ang naging karanasan ko roon. Ito ang lugar kung saan ka tumakas, sabi ng agent. Wala kaming nahanap na katawan, wala ring bahay, wala ring bakas ng ritual, pero may nahanap kaming marka. Pinakita niya ang larawan, isang bilog na may mga paekis na marka sa loob, para siyang seal. Naramdaman kong lumamig ang kamay ko. Parang nakita ko na naman ang apoy sa gitna ng ritual. Parang narinig ko ulit yung chant na hindi ko maintindihan pero ayaw ring mawala sa ulo ko. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Umiling ako. Pero nakita ko yan. Nandoon yan sa lupa, sa harap ng pinuno nila. Parang doon sila lumuluhod. Tahimik ang 2 agent. Tapos inabot nila sa akin ang folder. Hindi ko agad binuksan. Pero nang gawin ko, bumungad sa akin ang isang form. May heading na ganito, Declaration of Survivorship, Entry Case 007. Sa ilalim nito may mga checkbox, Confidentiality Agreement, Psychological Evaluation, Monitoring Consent, at sa ibaba, pirma. Pakiramdam ko hindi lang ito simpleng dokumento, parang kontrata ito sa pagitan ko at ng isang mundong hindi ko piniling pasukin. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, halos papulong. Miss Fel, sagot ng isa, hindi ka na ordinaryong sibilyan. Isa ka ng bahagi ng kasaysayan ng entry division. At mula ngayon, lahat ng nalaman mo, lahat ng nakita mo, ay hindi mo na pwedeng ikwento kanino man. Nanlamig ako. Parang tumigil ang oras. Sa likod ng mga salita nila, narinig ko ang tunog ng pagsasara ng isang pinto. Hindi lang pinto ng ospital, pinto ng dating buhay ko. Bakit ako lang ang buhay? Tahimik silang 2. Tapos ang isa tumayo, lumapit sa pintuan. Bago siya lumabas, tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagsalita ng dagdag. Pero sa mata niya may sagot na hindi niya kayang sabihin ng malakas. Yan din ang tanong namin. Pagkaalis nila, naiwan akong mag-isa. Nakatingin sa kisame. Nakikinig sa beep ng makina. Naisip ko ilang tao na kayang nahulog sa dilim ng entry 007 at ako lang ang lumabas. Pero anong klaseng kaligtasan ito kung ang tanong na iyon, bakit ako lang ang buhay, ay uukit sa utak ko habang buhay. Hindi ako sigurado kung anong susunod. Muli akong nakaupo sa loob ng van.
Malinis, malamig, tahimik. Pero iba ang katahimikang ito. Hindi ito tulad ng mga biyahe noon pabalik ng Maynila na may kasamang ngiti, kwentuhan o pagkasabik. Dito puro tanong lang ang laman ng isip ko, puro ingay na hindi naririnig at bigat na hindi mabitawan. Walang nagsasalita sa loob, kahit ang driver ay para bang may sinusundang script. Diretso lang ang tingin, walang reaksyon at hindi lumilingon. Sa tabi ko may isang babae mula sa entry. Nakasuot siya ng itim na jacket na may insignia ng entry sa dibdib. Tahimik lang siya, may hawak na clipboard at naka-earpiece pero ni minsan ay hindi niya ako tiningnan. Hindi siya nagtangkang kausapin ako. Parang hindi siya tao kundi bahagi lang ng sistema. Isang extension ng organisasyong hindi ko pa rin lubos maintindihan hanggang ngayon. Sa bintana, tanaw ko ang mga bundok. Matahimik ang tanawin pero sa paningin ko, lahat ng yun ay parang mga multo, mga aninong nagbabalik ng alaala. At doon, sa may paanan ng isang burol, natanaw ko ulit ang hanging bridge. Malayo pero malinaw, parang tinatawag ako pabalik. Parang sinasabi niyang, hindi pa tapos ang kwento. May nakapaskil na ngayon sa paanan ng tulay. Isang malaking karatula, kulay pula, nakapako sa kahoy. Ang nakasulat ay malalaking letra, Restricted Area, Entry Division Jurisdiction. Walang ibang tao ron. Walang nakatambay, walang naglalakad. Wala ring ingay, pero kahit ganon, parang naririnig ko pa rin ang mga sigaw, ang chant, ang kaluskos, ang apoy na niluluto ang laman. Napapikit ako. Pilit kong iniisip na tapos na ang lahat. Pero kahit gaano ko sabihin sa sarili ko, hindi pa rin ako kumbinsido. Kasi may mga bagay na hindi basta natatapos. May mga alaala na hindi binubura ng paglipas ng oras, kundi lalong lumalalim habang binabaon mo sa katahimikan. Pagdating namin sa terminal, hindi ako agad bumaba. Nanatili akong nakaupo sa loob ng van. Tinitigan ko ang mga tao sa labas. Mga ordinaryong tao, may bitbit na bayong, may nakapila sa tindahan ng pagkain, may hawak na cellphone, may mga magkasintahan na nagtatawanan. Parang ibang mundo, parang hindi ko na siya mundo. Kasi sa mundong ginagalawan nila, walang entry, walang ritual, walang nilulutong katawan. Sa mundong yon, normal lang ang buhay. Pagbaba ko, walang sumalubong, walang pamilya, walang kaibigan, walang opisyal, walang kamera, walang press. Wala. At tama lang yon dahil wala dapat makaalam, wala dapat magtanong, wala dapat makaalala ng mga nangyari sa bundok na yon. Naglakad ako papunta sa waiting area. Umupo sa isang bakal na bangko. Pakiramdam ko, kahit ilang upuan ang inupuan ko, hindi ako makakahanap ng ginhawa. Hindi ako mapakali. Hindi ako makakalimot. Kahit gaano ko pilitin, hinugot ko ang cellphone ko mula sa bag. Walang signal. O baka wala lang akong balak buksan ang mga mensaheng darating. Hindi ko pa kayang magpaliwanag. Hindi ko alam kung kailan ko pa kakayanin. Sa wakas, bumalik ang signal. Ilang mensahe ang pumasok. Mga missed calls mula sa nanay ko, sa kapatid ko, at sa ilang kaibigan. May mga mensahe ring galing sa mga kakilala, nagtatanong kung nasaan na raw ako. Hindi ko sinagot ang kahit isa. Nagring ang cellphone ko. Unknown number. Hindi ko sinagot. Baka entry. Baka gobyerno. O baka multo lang ng nakaraan na gustong kumustahin ako. Tumayo ako. Lumapit sa pila ng biyahe pabalik ng Maynila. Walang imikan. Walang pansinan. Pero ramdam kong ako lang ang may dalang lihim na hindi pwedeng mabunyag. Parang ako lang ang may bitbit na bangungot na hindi nila kailanman maiintindihan. Habang umaandar ang bus, muling dumaan kami sa paanan ng bundok. At mula sa bintana, nakita kong muli ang hanging bridge. Tahimik ito. Walang tao. Pero may isa akong napansin.
Isang aninong nakatayo sa gitna ng tulay. Hindi gumagalaw, hindi rin lumilingon. Basta, nakatayo lang doon parang nakatingin sa akin, parang naghihintay. Napakapit ako sa upuan, pumikit ng mariin, huminga ng malalim. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na guni-guni lang yon. Pagdilat ko, wala na siya. Wala na ang anino. Pero ang kaba na natili. Dumiretso ako sa upuan ko. Pinikit ang mga mata. Pero kahit pumikit ako, hindi ko magawang takasan ang ingay sa loob ng ulo ko. Mga alaala, mga tanong, mga bagay na hindi ko alam kung sasagutin pa. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako sa Australia o kung gusto ko pang bumalik. Kasi minsan mas madaling harapin ang mundong hindi mo naiintindihan kaysa sa mundong may alam ka na ng masyadong marami. At kung may mga susunod man, sana hindi na nila maranasan ang mga nakita ko. Pero kung mangyari man yon, sana may makaligtas ulit. Kahit isa lang. Kahit isa lang. Freeze frame. O baka may susunod pa ulit. Entry number 007. Ang Fiesta ng Kadiliman. Classification. Type S Entity Cluster. Migratory Ritualistic Predators. Threat level. Crimson Tier. Extreme Human Risk. Status contained. Perimeter only. Entities presumed active but scattered. Location of encounter. Remote forest near redacted. Philippines date. Logged. Redacted. Lead survivor. Fell. Surname redacted. Nurse Australia-based. Summary. Entry 007 refers to an elusive migratory group of shape-shifting predators performing ancient ritualistic practices in isolated barangays. The group utilizes deception, camouflage, and celebratory fiestas to lure and consume human victims. The event culminates in a ceremonial offering involving live cooking of abductees and public feasting. Leadership appears centralized under an unnamed elder referred to internally as Matandang Nilalang, a being revered as the origin figure of their tradition. This entry marks the first recorded encounter of an entire community composed of multiple predator variants functioning under coordinated ritual law, suggesting a hierarchical structure unlike typical solitary entity reports. Known attributes. Group behavior operates in unified celebration rituals, victims treated as ceremonial elements. Leader, Matandang Nilalang, ancient entity, possibly centuries old, revered by the group. Abilities, shape-shifting, abnormal speed, agility, silent communication, enhanced night vision, migratory pattern, believed to relocate every 3 to 5 years, avoids detection through cultural mimicry. Ritual signs, chanting during nightfall, village decorated with banderitas, fire pits used for cooking sacrifices, points of contact. Day 0, arrival of Barkada at Trailhead near Hanging Bridge. Day 2 night, first audio anomaly detected, faint chanting. Day 3, dawn, confirmed abduction and mutilation of lads. Public cooking witnessed. Day 3, night escape attempt, Greg infected, bitten, and presumed dead. Day 4, Fell survives jump from a cliff, begins solo forest survival. Day 6, discovers deceptive couple, fake helpers. Betrayal avoided. Day 7, reports to local officials. Area found deserted. Day 8, entry division arrives and seals the site. Notes from entry. Field operatives. Entire village infrastructure gone upon return. No trace of community existence. Burnt residue and unexplainable organic material near fire pits. Audio replay captured low-frequency chanting consistent with ancient Visayan sacrificial rites. Subject, Fell, exhibited PTSD symptoms, cleared for partial debrief only. Entry, verdict,
Entry number 007 is classified as a ritual class migratory cluster entity capable of embedding within local traditions to mask activities. Further surveillance recommended across Visayas and remote Luzon barangays. Access to full field logs restricted to Level 5 entry clearance and above. End of file.e. Sa iba, baka nagtataka kayo? Bakit lagi ninyong naririnig ang salitang entry sa bawat kwento sa The 13th Scream? Hindi ito basta imbento. Hindi ito gawa-gawa lang na label. May dahilan kung bakit entry ang tawag namin sa bawat nilalang na isinulat at isinara sa The 13th Scream Horror Vault. Sa Pilipinas, matagal ng bahagi ng takot ang mga nilalang na ikinuwento sa atin simula pagkabata, mula sa mga aswang sa gitna ng gabi hanggang sa tikbalang sa kabundukan, engkantong nangakit sa gubat at multong hindi matahimik sa mga lumang bahay. Isama mo na rin ang mga kwento ng matatanda, babala sa baryo, pananakot sa mga bata, at alamat na isinulat sa likod ng mga lumang pahina ng kasaysayan. Lahat ng ito'y bahagi ng kinatatakutan nating mundo. Pero dito sa The 13th Scream, isa lang ang tawag sa kanila, entry. Hindi ito basta letra at bilang, isa itong acronym, at bawat letra may dalang babala. E, encrypted, walang opisyal na tala, ang pinagmulan nila, sadyang itinago. N, non-human, hindi tao, hindi hayop, hindi sila para sa mundong to. T, threat, lumalabag sila sa katahimikan, pumapatay, nananakit. R, retention, dapat ikulong, bantayan. Dahil kapag nakawala, may kapalit. Y, yield, may epekto sa katawan, sa isipan, at sa mismong realidad ng sinumang makasalubong nila. Kaya entry ang tawag. Dahil bawat nilalang sa The 13th Scream Horror Vault ay isang panganib na isinusulat, sinisikap itago at ipinagbabawal na mailantad sa mundo. Pero tandaan, minsan may nakakawala.